Magandang araw muli at welcome back. Kahapon ako po ay nanood doon sa hearing ng TRICOM committee ng mababang kapulungan, okay? Dahil pinatawag yung mga vlogger, no? Yung sinasabing mga vlogger daw na fake news peddlers, okay? So kahapon kasi may mga eksena na medyo masasabi natin na hindi dapat ginawa, lalo ng isang tao na mamabatas, leader ng simbahan, okay? Ito kasing itong si Congressman Bini Abante, actually kadistrito namin yan sa District 6 ng Maynila, Pandakan, kasi taga Kahilomto kami. So kadistrito namin yan si Congressman Bini Abante noon, kasi taga yung asawa ko, misis ko taga dyan taga Kahilomto siya. So tumira kami dyan ng matagal din, almost 12 years. Okay, kaya lang dahil nga lumipat kami ng bahay, no? So wala na kami doon, okay? Pero doon pa rin kami bumoboto, okay? Sa Kahilomto, District 6. Ay kahapon kasi actually itong si Congressman Bini Abante, marami na ako narinig dito ng mga issue, pero dahil po siya ay isang masasabi natin na isang leader ng simbahan, okay, marami siyang tagasunod, so tayo po ay hindi masyadong naniniwala sa mga issue na pinupukol sa kanya, sapagkat siyempre isa siyang masasabi natin na man of God, messenger of God, okay? Isang masasabi natin na bilang messenger of God, pwede natin sabihin na siya po ay God-fearing, God lover, gano'n, ha? Kaya lang kahapon medyo naano ako kasi nga medyo yung tipong medyo ganun ba yun, isang Congressman Bini Abante, leader ng isang simbahan na nagsasabing God-fearing, God lover, madalas nagbabanggit ng mga Bible scriptures sa mga committee hearings, okay? Hindi ko siya hinahangaan bilang congressman, pero siya po ay hinahangaan ko bilang leader ng simbahan. Siyempre, pagka yan kasi ang usaping tungkol sa paglilingkod sa Diyos, dyan po tayo humahanga. Siyempre, tayo po ay God-fearing din, God-loving, God lover, okay? Yun po yun Kaya nga tayo hanggat kaya natin magpatawad, pinapatawad natin, kasi nga yan ang utos sa Bible Kapag may mga tao na nakakagawa sa atin ng hindi maganda, tayo po ay nagagrabyado, bilang God-fearing, pinapatawad natin yung mga taong nakaka-agrabyado sa atin. Kasi yan ang utos diba? Kahapon kasi mga kababayan, doon sa hearing, nagulat ako na si Congressman Bini Abante, sinabihan niyang ikaw ang tanga yung isang babaeng vlogger na alam mo, sinabi niya ikaw ang tanga, sabi niya, sa harap ng libo-libo, milyon tao nanonood sa telebisyon.
live. Okay, so doon ako bilang Christian ay naniniwala tayo sa kautusan ng Diyos na kapag sinampal ka, ibigay mo pa yung kabila. Okay? Ito, ibig sabihin nito ito po yung scripture niya na sinasabi ko Ito, basahin ko lang Marami tayong scripture na pag-usapan ngayon, okay? Kasi bumaba ang medyo na-alarma ako doon kasi nga hindi siya good example bilang isang servant of God. Hindi siya good example, okay? Di bali na yung pagiging congressman, yung pagiging servant of God na lang. Okay, kasi you are a servant of people kasi congressman ka. Servant ka rin dahil ikaw po ay leader na simbahan. So dalawa ang responsibilidad na atang sa iyong balikat. Okay? Kaya doon ako mataas ang respeto ko doon kay Congressman Bini Abante, bagamat hindi ko siya ka church. Pero isa po siya sinahangaan ko dahil nga siyempre para sa akin bilang man of God, yan ang kailangan natin na mamuno sa ating bansa dahil ang in-expect natin sila po ay may takot sa Diyos. Sila po ay matibay ang kanilang conviction sa pag-iwas sa temptation, sa corruption. Kahit naman na maraming issue na pinupukol kay Bini Abante, pero ako neutral ako sapagkat siya servant of God siya. Pero kahapon mga kababayan, medyo sabi ko iba ito iba ito sabi ko nagulat ako dito sabi sa 1 Peter, okay, 1 Peter 1:14-19. Okay, Tagalog ito Tagalog. Babasahin natin mula sa 14 hanggang 19, okay? Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So, ibig sabihin, kung noon, halimbawa noon, hindi ka pa tinawag ng Panginoon Diyos para maging bahagi ng kanyang simbahan. Kung noon ikaw ay makasalanan, pero ngayon ay ikaw ay kanyang inakay na at ikaw ay kasama na sa kanyang simbahan at pagkaunawa ng salita ng Diyos, mayroon ka ng wisdom tungkol sa salita ng Diyos, dapat alam mo na kung paano mo iwasan. Okay? O sabi sa 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So yun. Sabi sa 15, dahil ang Diyos ay pumili sa inyo ay banal, dapat kayo ay magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Kasama po dyan, yan po yung utos ng Diyos. Sige, sabihin natin kahapon. Ang usapan nila ay tungkol sa mga human rights. At yung isang vlogger ay merong nasabing sa kanyang vlog, merong sinabing hindi maganda laban sa iyo, laban sa inyong labag sa iyong konsensya. Dahil ang pinamumunuan mong committee ay ang siyang binabanatan. Pero bilang
sinasabing servant of God, dapat nasa iyo ang pag-unawa. Bilang servant of God, mas mangibabaw dapat sa iyo ang salita ng Diyos ng pagpapatawad. Okay? Dapat mas mangibabaw sa iyo ang malawak na pag-unawa. Sa halip dapat na ipakita mo na ikaw ay worldly. Katulad ng dati. Pero ngayon, ikaw ay inakay na at binigyan ng pag-unawa sa salita ng Diyos. Dapat alam mo na yon. Huwag mo na gawin yung worldly doing. Iniisip ko bakit ginawa yon ni Congressman Benny Abante? Marahil gusto niya ipakita sa kanyang mga bilang chairman ng Committee on Human Rights, gusto niya ipakita sa biktima ng sinasabing AJK na galit siya. Pero hindi dapat ganoon Di ba dapat ang magiging behavior, magiging kanyang pagpapasya, ika nga, ay ang pagpapatawad. Patawarin natin sila bilang nagmamahal sa Diyos, tagasunod sa Diyos. Ang dapat mong ituro ay magpapatawad din dapat Hindi yung paghihiganti, hindi yung galit. Di ba dapat ganon? Kaya ako na-alarma ako, sabi ko, ganito pala si Congressman Benny Abante. Worldly. Alam niyo yung worldly? Okay. Worldly, ibig sabihin, yung gawaing makamundo ay ginagawa ng isang tao. Diba? Kasi mataas ang sa ng tao yung nilook up ka ng tao dahil ikaw po ay nangangaral na salita ng Diyos. Ikaw ay binigyan ng Espiritu ng Diyos. Diba? Ano ba ang mas higit kay matimbang kay Benny Abante? Pagiging congressman o yung pagiging servant of God? Yan tanong ko kay Congressman Benny Abante. Ano ba, sir? Kabayan. Kadistrito ko yan nung araw, nung 2012 yata yun, 2012. Tama, 2012 ba? Nakamayan ko pa yan nangampanya dati yan sa lugar namin sa Kahilom 2. Doon sa barangay namin, nasa gitna. Kahilom 1, Kahilom 2. Hati kasi yan Ito papunta ng Kahilom 1, itong Kahilom 2, sa gitna yung barangay hall. Nag-iikot sila dun. Ngayon yata kalaban niya si Joey Oy. Mukhang malakas si Joey Oy ngayon dahil si Joey Oy ay kasama ni Isko. Kasama sa slate ni Isko Moreno. Mukhang tagilid ditong si Congressman Benny Abante. Yung araw, binuto ko yan si Congressman Benny Abante. Nung araw. Ang mga tumatakbong congressman dyan sa District 6 ng Maynila, malalakas. Dati dyan pa dyan pa dati si Joey Hason, malakas din yan nung araw. Kaso wala na ngayon. Ay mabigat na kalaban ngayon ni Benny Abante dyan sa District 6 ay si Joey Oy. Balik tayo So yan po mga kababayan bilang servant of God, dapat maging holy ka. Mamuhay kang holy. Dahil yan ang utos ng Diyos. Ito pa sabi dito Ito po
Mm. Ito po sa Luke 6. Ha? Luke 6:17. Okay, sabi dito ha. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good for those who hate you. Ulitin ko ha. Luke 6, ha? Chapter 6 verse 7. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you. So, yan po, Mr. Congressman Abante. Utos po yan. Kung nakikinig ka, sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway, gumawa ka ng mabuti sa mga nagagalit sa'yo. Sa Tagalog, sabi niya, hindi mo kailangan gumante. Hindi ka dapat gumante. Mr. Congressman Bini Abante, sir. Kasi ano ka eh, masisira ka dyan eh. Masisira ka dyan bilang servant of God, bilang taga hatid ng salita ng Diyos, taga pamahagi ng salita ng Diyos, masisira po dyan ang iyong pagiging servant, mangangaral. Di ba? Di bali na. Di bali mawala sa'yo ang pagiging congressman. Title lang yan, posisyon yan eh. Pero mahalaga dapat yan, ang mangibabaw dapat sa'yo, ang salita ng Diyos. Yun ang importante dun sa lahat ng bagay. Salita ng Diyos. Di ba? Di ba, sir? Sa 28, sabi niya, bless those who curse you. Okay? Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slap you on one cheek, turn to them and other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Diba? Ito pa, ang gaganda ng mga ang gaganda ng mga scripture na ito eh. Ito po Luke 6:27 hanggang 31. Binabasa ko, mga kababayan. Give to everyone who asks you, and if someone takes what belongs to you, do not demand it back. Yan, sir. Dapat mangibabaw sa'yo, sir, ang pagiging isang servant of God, man of God, bilang preacher. Di ba? Hindi yung pagiging congressman. Kung ikaw ay nilalait, kung ikaw ay sinasabing corrupt, alam ng Diyos yan kung totoo o hindi. Kung sa mata ng tao ay kayo sinasabing kang corrupt, pero sa mata ng Diyos, hindi naman totoo. Diyos ang dyan. Diyos ang alam po ng Diyos yan. Di ba dapat ang sinabi mo, sir? Sa mata ng minyo-minyon Pilipino, sa harap ng media, sa harap ng mga vlogger, sasabihin ko to kasama ang Diyos. Lahat na binibintang niyo sa akin, di yan totoo. Ganun dapat, sir. Doon hahanga sa'yo ang mga tao. Lalo na yung mga mananampalataya.
doon sir hanga sa'yo. Hangaan ka dyan ng maraming tao. At sa palagay ko, mas ibiblis ka ng Diyos lalo. Baka nga pag ginawa mo yan sir, hindi na mananalo sa'yo ang kalaban mo dyan sa District 6. Kaso sir, hindi nagkamali ka O, diba sir? Ito po payong, isang God-fearing, God-lover. Oo, hindi dapat sir ako nga ako. Ito, kwento ko lang to Nung dyan ako nakatira kasi nung araw, doon kami nakatira sa District 6 sa Sampaloc, sa Pandakan. Mayroon akong pwesto dyan sa balik-balik. Oo, sa balik-balik. Ano nangyayari ganito? Nung yung pwesto na yon, okay, yung bahay namin sa taas, kasi lumipat na kami ng bahay mula sa Pandakan, lumipat kami doon sa balik-balik dahil ang shop ko sa baba. Bahay sa taas, sa baba, shop. Nang umaga, pagbukas ko ng pinto, hindi ko naman alam may tao doon sa pintuan. Yung pinto kasi namin, alam mo yung pinto na tawag doon, cordon, matawag doon, yung di ganun, cordon. Pagbukas ko ng ganun, may tao pala natutulog dun sa labas. Natamaan. Galit na galit. Talagang kita ko yung mukha. Hindi ko alam. Di ba parang adik Oo, talagang natutulog siya dun sa harap. Tamaan siya. Nagalit sa akin. Pinagbumura ako. PI ka, sabi niya. Itutumba kita, sabi niya. Ako, takot po ang namayana sa akin noon. Pero, bilang isang God-fearing, hindi po ako nag-isip na gumanti. Sa halip, iniwanan ko na lang yung pwesto, sinara ko na lang, lumipat na ako ng ibang lugar, kaysa gumanti ako. Kung hindi ko iwanan yung pwesto ko, baka mapahamak ako. Pinatawad ko yung tao. Bagamat alam ko na medyo, siyempre, alam natin ang isang tao pag nagdodroga, makikita mo sa mukha makikita mo sa galaw ng yung body language na kanyang mukha, makikita mo. Alam ko na may something. So alam ko baka mahirap ito, sabi ko. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko yung misis ko. Sabi ko, lipat tayo ng ibang lugar kasi mapahamak ako dito, mapahamak tayo dito. Yun po yun Hindi ko ginawang gumantin. Hindi ko kasi pinabarangay Kasi nga, ako po ay God-fearing. Hindi ko siya minura. Kahit na binagbantaan ako hindi ko siya minura. Yun po yun Kasi nangibabaw sa akin ang takot sa Diyos. Yun po sir, yun po yung Mr. Congressman Abante. Dapat nangibabaw sa'yo ang pagiging God-lover, God-fearing, servant of God. More than that, sir. Yung pagiging congressman mo, depende sa'yo, sir. Depende sa'yo kung anong ba sa'yo, mas matimbang sa'yo, pagiging congressman o pagiging man of God, servant of God. Kaya nga dito sa aking channel, hindi kayo dito nakakarinig ng mga bad words. Kasi sa atin po bawal po yung bad words hanggat maaari. Pinapanatili natin ang pagiging holy. Okay? Bawal sa atin yung bad words, bawal ang bisyo, lahat na. Bawal manigarilyo, bawal maglasing, lalo na drugs. Pati babae bawal. Yan po yun Kasi nga
tayo po'y takot sa Diyos kaya nga lahat yan bawal. Bawal ang babae, bawal ang babae, o bawal mangalunya, bawal magnakaw, o bawal ang bisyo, lahat na. Kasi tayo po ay God-fearing and God-lover. Yan po yun Mr. Congressman, sir. Sa totoo lang, naulit ko yung mga ringas-ngas laban sa'yo. Ako po hindi ako masyadong naniniwala doon kasi nga siyempre ang ano sa akin, ikaw ay servant of God, alam ko. Pero this time, sir, nadismaya ako. Sa ginawa mo doon, sinabihan mo yung babae na tanga ka. Ikaw ang tanga. Hindi tama yun, sir Di ba? Dapat pinatawad mo, sir. Sa harap ng babae, mismo sinabi mo, pinapatawad ko kayo. Yun, sir, ang dapat. Pinapatawad ko kayo kahit na masama ang tingin nyo sa akin. Sa harap ng Diyos, pinapatawad ko kayo na inyong sinasabi, ang inyong akala sa akin, yung tingin sa akin na hindi totoo. Doon, sir, hangaan ka ng publiko. Okay? Sabi, ito po may babasahin akong scripture tungkol sa pagpapatawad. Okay? Itong scripture na ito ay tungkol sa pagpapatawad kung kailan ba, ilang bisis ba tayo dapat magpatawad sa ating mga yung mga taong galit sa atin. Sabi dito the parable of an merciful servant. Okay? Sabi dito the parable of the unmerciful servant. Okay? Then Peter come to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Tanong ni Peter kay Jesus Christ, Jesus answered, I tell you not 7 times, I tell you not 7 times, but 77 times. Narinig nyo? Ganun po dapat magpatawad. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servant. Sir. Nakalimutan mo yan, sir? Nakalimutan mo ba yan na utos yan ng Diyos? Kung ilang bisis ka dapat magpatawad? Di ba, sir? Ganun po kasi bagamat hindi ko ka-church itong si Congressman Biniabanti, kaya siyempre tayo po humahanga sa mga servant of God kahit naman hindi natin sila kasama sa simbahan, pero as bilang tagapangaral ng salita ng Diyos, nire-respeto natin yan. Di ba? Ganun dapat. Di ba?
Kaya sana no, ah, kaya sana wag sanang o mangibabaw sana ang Espiritu ng Diyos kay Congressman Bini Abante. Kasi siya di ba, nangangaral na salita ng Diyos. Tapos marinig mo bad words. Kung ang mga tao ay minumura ka, patawarin mo, sir. Yun dapat. Yun dapat, Mr. Congressman Abante. Di ba, sir? Yan po ay bilang ah, ako katulad mo sa bilang messenger of God, God lover, God fearing. Yan po ang aking masasabi sa iyo, sir. Congressman Abante. Masahangaan ka ng tao kapag ganoon po ang inyong pinakita. Tama, sir? Tama ba? So yan po mga kababayan, maganda.